Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa likod ng manhid. Bakas pa rin sa mukha nila ang takot. Dahil sa takot na hindi masaya si Hansanya, bigla silang nagbago ng isip. Sa oras na ito, ang lahat ay nanginginig at nag-iingat. Ngumiti si Hansanya, sabihin sa lahat na simula ngayon, wala ng Magic Cloud Ghost City sa Demon Clan. Pagkatapos nilang palayain, mawawala ka kaagad. Kung hindi, makikita ko ito ng isang beses at papatayin ito ng isang beses. Matapos marinig ito, isang grupo ng mga tao ang natigilan. Sa pangkalahatan, ang bagong hari ay handang-handa sa pagkamatay ng matandang emperador. Kakaiba para sa Aaron na hayaan silang palayain ang mga aliping iyon, ngunit ngayon ay gusto na lang niyang tunawin ang buong Magic Cloud Ghost City. Gayunpaman, kapag pinag-iisipan mo itong mabuti, ang isang grupo ng mga tao ay tila naiintindihan ito. Ang 7 prinsesa, pampubliko man o pribado, ay halatang pinaburan ang Aaron. Naturally, ang kanyang hinaharap ay walang hangganan, kaya talagang walang kakaibang hamakin ang shit place ng Magic Cloud Ghost Town. Bilang karagdagan, si Hansanya ay tila isang tapat na tao, at normal na mainggit sa kasamaan bilang puot. Naiintindihan namin. Dito kami magtatrabaho. Lahat ng mga tao ay tumanggo ng masunurin. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng ilang hakbang, ngunit gumawa ng isa pang pit sound ang Aaron. Teka, kakaibang nagtinginan ang isang grupo ng mga tao. Huminto sila at muling tumingin kay Aaron, ano pa ang masasabi ko sa iyo? Kunin ang mga bagay na ito at hatiin ang mga ito. Pagkatapos ay gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at ang isang tumpok ng ginto, pilak at alahas ay nakasalansan ng direkta sa harap ng lahat na parang burol. Great Zia, ito, Lolo, anong ginagawa mo? Ang isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ni Hong Luan ay tumingin sa Aaron na hindi maintindihan. Kahit na napakaraming alahas, walang nang ahas na tumingin pa, lalo pa itong abutin. Alam ko ang iyong kalikasan. Halos imposible para sa iyo na ibaba ang kutsilyo ng butcher at mamuhay ng normal. Pinipilit din itong magpakamatay. Kunin mo ang mga bagay na ito at mamuhay ng ligtas sa hinaharap. Tungkol sa mga ari-arian na iniwan ng Ghost Lord sa lungsod, ipamahagi ito sa mga sibilyan sa ika-4 na distrito. Tandaan, ang mga bagay na ito ay sapat na para sa iyo upang kumain, uminom at magsaya sa loob ng maraming taon, kimkim ang mga kayamanang hindi mo dapat taglayin, hindi kailanman magiging maawin ang aking mga tauhan. Nahulog ang mga salita. Kumaway si Aaron sa kanyang kamay, bumaba ka. Oo, isang grupo ng mga tao ang hindi nang ahas na magpabeya. Nagpadala si Hangluan ng ilang tao upang mabilis na kolektahin ang mga alahas sa lupa, at pagkatapos ay kinuha ang isang grupo ng mga tao sa 5 mga koponan at nakakalat sa lahat ng direksyon. Ang ika-4 na koponan ay natural na responsable para sa pagpapalaya ng mga tao, habang ang unang koponan ay responsable para sa pagkolekta ng natitirang pag-aari ng Ghost Zone. Pop pop, ilang palakpakan ang pumutok. Dahan-daang lumapit ang 7 prinsesa at nakangiting nagsabi, lahat sila ay nagsasabi na ang pakikipaglaban sa isang lungsod ay nakakakuha ng isang lungsod. Ang mga tao sa lungsod ay hindi na makapagsalita pa. Maging ang mga mapagkukunan sa lungsod ay nagpapayaman sa kanilang sarili. Ang ganda mo, Mr. Aaron. Hindi lang isang sentimos ang gusto mo, kundi nagbibigay ka rin ng limos. Hanga ka talaga sa iyong pagiging bukas palad. 7 prinsesa ikaw ay natapos mo, at ang lalaki ay tumayo din sa tabi ng Aaron. Ang pera ay walang iba kundi makamundong pag-aari. Sapat na kung hindi mo ito dadalhin sa buhay o aalisin ito sa kamatayan.
Pinakamainam kung makakatulong ka sa iba. Kung hindi mo ito maitatago, hindi ito mangganganak. Ngumiti si Aaron. Ang buhay ay walang iba kundi kayamanan, kapangyarihan at kulay. Nagpatuloy ang ikapitong prinsesa, dahil hindi ka mahilig sa pera, ano ang gusto mo? Kung kailangan mong pumili, kulay. Aaron Shanks Road. Malinaw, ang kulay sa bibig ni Aaron ay tumutukoy kay Ivory. Ngumiti ang ikapitong prinsesa at wala nang sinabi pa, nga pala, hindi ko pa ito opisyal na ipinakikilala. Payliner ang pangalan ko. Bahagyang natigilan si Aaron, mula ka sa pamilyang Pay, ibig sabihin, ano ang tinatawag na pamilyang Tao? Sa nakaraang pag-uusap, napakalayo niya. Ang alam lang niya ay may 7 prinsesa ang lahat. Ang akala niya ay anak siya ng kung saang pamilya, o anak ng kung saang malaking lugar ng pamilya ng demonyo, ngunit hindi niya akalain na ito ang pamilyang Pay. Ngayon, biglang naunawaan ni Aaron kung bakit ang multo na si Zun ay nahihirapan sa kanyang sarili noon. Parang gusto niyang ipaghiganti ang sarili niya, pero hindi niya ginawa ang lahat. Ngunit sa isang kisap mata, ang mga kalakal ay biglang nagtipon ng mga sundalo upang pindutin ang hangganan, at nais na magpakamatay. Akala ko galit itong lalaki na ito, pero ngayon ay halatang hindi na, pero may biglang umakbay sa kanya sa likod niya. Ayon sa taya, ikaw ang panalo at ako ang talo, kaya ayon sa taya. Nasa kalagitnaan pa lang ng sasabihin ng ikapitong prinsesa. Sa oras na ito, biglang ngumiti si Aaron, dahil ako ang pamilyang Ying, paano ang pagpapalit ng appointment sa pagsusugal? Isa pang taya, anong ibig sabihin nito? Anong taya ang gusto mong baguhin? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Medyo nagulat ang ikapitong prinsesa. Gayunpaman, kapag pinag-iisipan mong mabuti, hindi masyado para sa maraming tao na ilarawan ang napakahirap na tagumpay na may makitid na pagtakas. Nang sa wakas ay nanalo sila, parang gusto nilang manalo ng higit pang mga gantimpala para sa kanilang sarili. Anak, simula nang tumaya, naabot na ang pangako. Paano natin ito mababago ng malaya? Ang entourage ay mapagbantay tungkol dito, at ang malamig na boses ay hindi nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, ang 7 prinsesa ay ang katawan ng 7 prinsesa. Hindi lamang sila marangal, ngunit mayroon ding tamang hitsura. Maraming tao ang nagnanasa sa kanila. Sa oras na ito, nais ng bata na baguhin ang kanyang pagsusugal pansamantala. Lahat ay lalaki. Hindi mo ba alam kung anong mga insekto ang bumabarena sa kanyang magarbong bituka? Ngumiti si Hansani at sinabing, alam kong hindi ko ito mababago kung gusto ko, kaya hindi ko ito tinatalakay sa iyo. Kung sumasang-ayon ka, maaari mong baguhin ito ng natural. Kung hindi ka sumasang-ayon, maaari mong sundin ang naunang taya. Anong klaseng foxtail ang gusto mong ipakita? Hindi ko ba alam? The entourage disdained this. Basta, binata, I would like to advise you that people should understand contentment. Only contentment can be happy. If they want something irrelevant so much, it's just a dream. Once they wake up, not only everything will be happy, maging bula, ngunit kahit na sila ay maaaring mag-alala tungkol sa pakinabang at pagkawala, na magiging napakasakit. Sa isang salita, kahit na ito ay napakagaan, ito ay palaging malalim na nagpapaalala sa kabilang partido na huwag tumawid sa hangganan. Napakatalino ni Aaron na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng alipin, ngunit ngumiti, hinihikayat mo ba kung huwag isipin ang 7 prinsesa habang nanalo sa taya? Bagaman babae ang ikapitong prinsesa, siya ay matalino, mabait at mahilig sa mga talento mula pa noong siya ay bata. Kaya naman, sa nakikita mong matapang kang lumaban sa libu-libong tao, hindi niya maiwasang maawa sa iyo, at ang lakas ng loob mo, kaya nakipagpustahan siya at pinrotektahan niya ang iyong buhay. Malamig na nagpatuloy ang lalaki. Tumanggo si Aaron, ngumiti at sinabing naiintindihan niya, ngunit nang tuluyang lumuwag ang mga mata ng lalaki, ibinuka pa rin ni Aaron ang kanyang bibig, gayunpaman, kahit na sabihin mong nakakatakot, kailangan ko pa ring manatili dito at pag-usapan ang pagbabago ng appointment sa pagsusugal, paano naman? You shameless boy, agad na galit na sabi ng lalaki. Gayunpaman, kalahati lamang ang sinabi niya, ngunit pinigilan siya ng 7 prinsesa. Hindi pumayag ang lalaki at mamulong sa tainga ng 7 prinsesa,
Pitong prinsesa, sinamantala lang ng lalaking ito ang pagkakataong makipaglaro sa mga kalokohan. Huwag mo na siyang pansinin, baka sisipain niya ang kanyang ilong at mukha. Hindi mo na kailangang magsabi ng marami. Ang ikapitong prinsesa ay nagsabi ng isang salita, mahinahong hinaranggan ang bibig ng lalaki, at pagkatapos ay tumingin pabalik sa Aaron, gusto mo bang baguhin ang iyong taya? Okay, ipinapangako ko sa iyo. Nang makita ang galit na mukha sa tabi ng ikapitong prinsesa, ngumiti si Han Sanyi, haha, ang pagsusugal ay napakasimple, natural, sa madaling salita, patuloy na lumapit si Aaron sa ikapitong prinsesa. Halatang katulad ito ng iniisip ng lalaki. Halos berde ang galit na mukha ng lalaki, ngunit ang ikapitong prinsesa ay walang pakialam. Nang lumapit si Aaron, mas bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi nagtagal, nalaman niyang papalapit si Aaron sa kanyang sarili, ngunit hindi siya nakita ng kanyang mga mata, ngunit nakatitig sa kanyang entourage. Bigla, hindi lang siya nabuhayan ng loob, umiling din siya at ngumiti ng mapait. Halatang, alam niya ang intensyon ni Aaron. Nang mailabas na ng attendant ang isang 3 silid tulugan at isang sala gamit ang kanyang hinlalaki sa talampakan ng kanyang sapatos, biglang binawi ni Aaron ang kanyang katawan, at walang bahid ng panunokso sa kanyang mukha. Instead, he was unusually correct and said, "Don't be so nervous. Napakasimple lang ng requirements ko. Mas madali lang para sa'yo base sa sugal. Hindi mo kayang mawala, magiging mabait ka ba?" Pakinggan ang sinabi ni Aaron, hindi agad naniwala ang lalaki. Hindi pinansin ni Aaron ang mga kalakal at alam niyang si Yahweh ang pitong prinsesa. Tumingin lang ito sa kanya at sinabing, "How about the 7 princesses?" Ngumiti ang ikapitong prinsesa, ngunit wala siyang gaanong problema at isip gaya ng lalaki, tumango, dahil sinabi ng bata na ang pagbabagong ito ay may mga pakinabang lamang ngunit walang disadvantages para sa akin, ano ang dahilan kung bakit kailangan kong tumanggi? Please, anak, tumango si Aaron, malinaw na malinaw ang binagong taya. Hindi pa ako pwedeng mamatay, kaya hindi na kailangang maging ang escort mo. Tumigil tayo dito at pumunta sa sarili nating paraan. Huwag mo akong abalahin. Tapos ngumiti si Aaron at tumingin sa lalaki. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa di kalayuan, isang grupo ng mga natulala lang ang naiwan. Siya, ano ang sinabi niya? Storytelling channel sa YouTube. Pakiramdam ng lalaki ay sobra siyang nagalit at may direktang ilusyon. Binago ng batang si Aaron ang kanyang appointment sa pagsusugal ng ganito. Hindi lang siya lumayo sa kanyang inaakala, sa kabaligtaran, isinuko pa niya ang lahat ng kaginhawaan na hatid sa kanya ng pagsusugal. Imposibleng gawin ito ng isang normal na tao. Halatang natigilan din ang ikapitong prinsesa. Hindi siya biglang nagising hanggang sa nagtanong ang entourage niya. Galit niyang tinitigan ang kanyang kasama. Siguradong ang mabaho niyang bibig ang nagbunsod kay Aaron na ayaw lang ng kahit ano. Gusto na lang niyang umalis nang hindi naaabala. "Damn you, shut up." Galit na tinitigan siya ng pitong prinsesa at galit na sumigaw. Ang lalaki ay hindi nang ahas na gumawa ng isang hukay, at kahit na natatakot. Bagamat laging magiliw ang pitong prinsesa, bihira silang mawalan ng galit. Ngunit nangyayari na ang ganitong mga tao ay madalas na ang pinakakahila-hilakbot kapag nawala ang kanilang init ng ulo. Sa makatuwid, kahit na sinundan niya ang pitong prinsesa sa loob ng maraming taon at harapin ang galit na inumin ng pitong prinsesa, ang lalaki ay hindi kailanman mangangahas na magreklamo maliban sa nanginginig. Biglang ngumiti ang ikapitong prinsesa, napakagaling din. Ipaalam sa akin kung anong klaseng tao siya. Peigu, ano ang tingin mo sa taong ito? Natigilan ang lalaki at nagpanik na sumagot, kung hindi dahil sa pagpapanggap na ganito, sa pagsasabi ng totoo, parang lalaki. Totoo na maaari siyang maging malupit sa kaaway at mabait sa kanyang mga kaibigan. Bukod pa rito, bagaman siya ay isang lahi ng tao sa Central Plains, siya ay mukhang medyo gwapo. Kaya, kung maaari niyang take time na isuko ang kanyang mga benepisyo dahil sa aking mga salita, ito ay talagang isang bihirang dragon sa mga tao. Makatao yan. Ano, natatakot akong pag-alitan ka ulit. Sabi ng ikapitong prinsesa. Kahit na ang alipin ay talagang hindi gusto ang kasuklam-suklam na mga taong ito, hindi siya natatakot sa galit ng pitong prinsesa at walang lakas ng loob na magsalita ng anuman. Ang mabuti ay mabuti, ang masama ay masama. Hindi nagsalita ang ikapitong prinsesa, tumango,
tumingin sa likod ng Aaron na umalis, at hindi maiwasang mapangiti ng mahina. Princess 7, ano ang susunod na gagawin natin? Ngayong magkasunod na pinutol ang Ghost Zone at Jade na si Shire, babalik ba tayo at sasabihin sa may-ari na nabigo ang plano ni Pei Shiyuan? Tanong nung lalaki. Hindi na kailangan. Umiling ang ikapitong prinsesa, hindi na kailangang sabihin na ang Demon Cloud Ghost City ay nawasak ng mga tao. Malapit na itong mabigla sa buong pamilya ng demonyo. Sa oras na iyon, natural na malalaman ng aking ama na ang aksyon ay nabigo. Hindi ako interesadong makipag-away at pumatay. Nasa Magic Garden na ako ni Pei simula bata pa ako. Ang hirap lumabas at humiga. Gusto kong lumabas at maglakad-lakad. Ngumiti ang ikapitong prinsesa. Tumalikod. Bahagyang nag-alinlangan ang lalaki, ngunit pinag-isipang mabuti ang 50 Jingwei na kasama ng team. Hindi siya partikular na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng ikapitong prinsesa, kung saan gustong pumunta ng ikapitong prinsesa, ayusin ito ng aking mga nasasakupan. Saan ka pupunta? Ang ikapitong prinsesa ay malumanay na ngumiti, ito ay isang napakagandang tanong. Dahil doon, marahan niyang inilagay ang kamay niyang Jade sa labas ng belo, na parang nag-iisip. Pagkatapos, isang kislap ng kinang ang sumilay sa kanyang mga mata, oo. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Tignan mo siya. Ang mga salita ng pitong prinsesa ay nahulog, at ang kanilang mga mata ay masayang naningkit sa isang tahi. Tingnan mo siya. Natigilan ang lalaki. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng pitong prinsesa, ngunit natigilan siya nang makitang ang tinitingnan nito ay hindi ang malayong Aaron. Sa pangalawang pag-iisip, ang ibig sabihin ba ng pitong prinsesa ay Aaron sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya? Pitong prinsesa, ano ang ibig mong sabihin? Medyo nagulat ang lalaki nang maisip niya ito, gayunpaman, pagkatapos ng pagbabago ng appointment ng lalaki sa pagsusugal, malinaw na sinabi na gusto niyang pumunta ng mag-isa at huwag nating hayaan, asarin mo siya. Sinong nagsabing asarin siya? Mahiwagang ngumiti ang pitong prinsesa, ang daan ay nakaharap sa langit, bawat panig. Pagkatapos ang pitong prinsesa ay nanguna sa paglalakad sa direksyon ng Aaron nang walang tulong. Malakas na tumango ang lalaki at ibinalik ang tingin sa mga taong nasa likuran niya, anong ginagawa mo? Hindi ka ba nagmamadaling sumunod sa pitong prinsesa? Paulit-ulit na tumango ang isang grupo ng mga tao. Sa sandaling iyon, sumunod ang bodyguard, at sumunod ang courtesy officer at ang driver. Nang makita ng lalaki na sumusunod ang pangkat, umiling siya at walang magawa. At Aaron sa oras na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!